Eto na, muli po kasama po natin sa ating linyang anchor po ng Talk to My Lawyer, Attorney Louie Gando. Good morning! Good morning, Darlene. Good morning sa ating mga tagapakinig. Ayan, loud and clear ka na, Attorney. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong umaga. At yun nga, ngayong pong Marso, ating pong ginuguni ay pinagdiriwang ang National Women's Month. At syempre, kaakibat po ng selebrasyon na ito, yung pagbibigay halaga din at pagbibigay pansin sa mga pinagdaraanan din po ng mga kababaihan, yung mga karahasan, mga pang-aabuso, na sinasabi nga, Attorney, na private matter, yung treatment ng mayorya po sa mga Pilipino. Pag nabanggit po yung karahasan laban sa mga kababaihan at kanilang mga anak. Pero ang sabi po ng Philippine Commission on Women, ito po ay public crime. Ano po ba ang distinction o pagkakaiba ng dalawang ito, Attorney? Magandang tanong yan, Darlene. Kapag kasi sinabi mong public crime, ang offended party dyan ay yung estado, no? Hindi lang yung hindi yung mismong biktima. So, anong effect? Hindi siya basta-basta napapardon. Unlike kapag mga crimes against chastity, yung mga acts of lasciviousness, yung mga halimbawa concubinage, pwede siyang pardonan ng biktima. Ito kasi minsan sa actual na setting sa korte, kahit na may affidavit of desistance, minsan hindi ito tinatanggap ng korte. Kasi nga tama yung stance ng anong commission 'yon? Philippine Commission on Women. Yan na ito ay public crime. So katulad ito ng ng mga murder, rape, kung saan pinopron-upan ng korte yung pag-execute ng pag-uurong ng demanda o yung tinatawag na affidavit of desistance. Ano ba, Attorney, yung mga halimbawa or mga maituturing na violence against women and their children? Marami actually, Darlene, may physical abuse, no? May psychological, may mental, may economic. So yan yung mga form ng abuse. Hindi lang ito sa hindi lang ito dun sa mismong babaeng asawa, kundi pati sa mga anak. Yes. May extend ito. Ay, nagiging talakayan nga namin dito, Attorney, no? Kasi diba meron nga yung VAUSI, Violence Against Women and Their Children. Bakit daw walang counterpart na gano'n para sa mga kalalakihan? Kasi nga naman, diba sa panahon ngayon, Attorney, hindi lang naman babae na yung mga inaabuso, meron din naman daw ng mga kalalakihan. So, ano ang masasabi mo dyan, Attorney? Bakit ganun? yung VAUSI, Darlene, ay based on statistics, di ba, that women cannot defend themselves. Ganun yung thinking, no, ng mga mambabatas natin. So mas subject sila or mas prone sila sa abuse compare sa mga lalaki. Kaya mas pinoproteksyonan sila ng batas. So, although sa present situation naman may mga lalaki naman na binubugbog. Yes. Pero unfortunately, wala namang batas na nagpoprotekta sa aming mga lalaki kapag kami ay binugbog. So, walang battered husband syndrome. Ang meron lang ay battered Wife. woman or battered wife syndrome. So, wala pong ganun eh. So, sa history kasi, Darlene, sa history ng humankind, ang natin ay mas pinoproteksyonan talaga ang mga babae compare sa mga lalaki. So kung nagkaroon man naman ng settlement, Attorney, balik ako dun sa mga pang-aabuso sa kababaihan. Kung nagkaroon naman ng settlement ang both parties at pinili po ng biktima na wag nang ituloy ang kaso, ano naman yung magiging epekto po nito, Attorney? Actually, nasa discretion ng court yan. Pero basta nasa korte na kasi, Darlene, merong isang decision yung Korte Suprema, yun yung Crespo versus Mogul. Sinasabi na ang may discretion na kung itutuloy ay korte na. No, so kapag may mga ganyang klaseng affidavit of desistance o pag-urong ng demanda, minsan may mga compulsory process kasi na o remedyo ang prosecution. Kung ayaw nang mag-participate ng complainant, pwede kasi siyang ipa-aresto. Pwede siyang pa-issuehan ng warrant of arrest para makumpel siyang mag-testify, Darlene. So, may mga ganyang klaseng senaryo based on experience na may agreement na ang both parties na mag-areglo, iurong ang demanda, pero yan kasi ay subject sa approval ng korte. No? Gaya sa mga kaso na yan, dinidiscourage kasi talaga ang
tawag dito, ang compromise agreement sa mga ganyan. Generally speaking, sa lahat ng criminal case talaga, bawal ang compromise agreement doon sa criminal aspect. Ang pwede lang gawin is yung pag-urong nga ng demanda, yung desistance. So, sa mga cases sa actual sa korte, may mga family courts kasi na hindi tumatanggap ng affidavit of desistance sa mga BAW cases. Sa inyo pong tingin, attorney, mayroon na bang strong stance ang gobyerno when it comes to domestic violence and abuse? Kasi batay nga sa DILG report, mayroon pong mahigit 5,000 na BAW-related calls ang tinanggap ng Unified 911 noong 2025. So hanggang ngayon, marami pa ring mga karahasan laban po sa mga kababaihan at kanila pong mga anak na naitatala, attorney. Siguro more of after the fact nung karahasan, may law protecting them. Pero yung prior, yung medyo mahirap kasing kontrolin, di ba? So ibig sabihin kung may ginawa ka, may pananagutan ka. Pero yung absolute mong protectionan by law, mahirap gawin 'yun. Kasi hindi naman 24/7 pwede kang magtalaga ng pulis sa labas ng bahay ng isang tao para proteksyonan yung kababaihan, di ba? So siguro kung yung mga karahasan na ay nangyayari sa kalsada, medyo mas lilimit. Pero itong mga gantong klase kasi nangyayari sa loob ng tahanan eh. So kung prevention ang pag-uusapan, mahirap. Pero kung prosecution, meron. So different thing kasi yun eh. Yung law create para magparusa. Pero hindi create para mag-prevent. Pwede lang siguro matakot na may kaparosang yan, aka-akibat kapag ikaw yung pero it is not an absolute protection. No? So, ang more of yung sa prevention side, medyo siguro lack tayo dyan kasi nga yung upbringing kasi ng lalaki yan eh. Kung yung lalaki talaga ay very violent, talagang nature niya, violent na siya eh. Kahit babae, papatuloy niya. So, more of tingin ko to prevent that, yung teaching simula sa bata, sa pataas. Sa pamilya talaga magsisimula. Yung mga bata talaga dapat i-orient sila na dapat irespeto yung babae, hindi sinasaktan yan. So doon nagsisimula yung prevention. Dapat doon sa stage ng bata pa lang, ni-inculcate na o ibinabaon sa utak nila na mali yung saktan yung kababaihan to prevent that. Kasi yung law after the act, meron to protect. May mga report po, attorney, na maraming nabibiktima ng VAUSI ang nagdadalawang isip po na isulong yung kaso or magsampa ng kaso dahil sa posibleng pagganti or minsan financial na problema or baka mamaya victim blaming sa lipunan. Ano po yung mga karaniwan po ninyong pinapayo bilang isang abogado? Yun, Darlene, yung karahasan mape-prevent kasi doon sa mismong batas may mga protection order may permanent protection order, may barangay protection order. So, pwedeng ilimit na yon basta nagreklamo ka. Ngayon, ang isa kasing typical na observation sa mga Pilipino mahiyain kasi ayaw nilang ma-subject sa scrutiny ng public na kapag lumabas ka out in the open na ikaw ay naging biktima ng karahasan, yung stigma ng lipunan, yun yung problema. Pero siyempre, na-advise namin, kapag biktima ka, mag-file ka to seek justice. Ngayon, kung kailangan mo ng yung sinasabing financial, meron naman pong PAW. Meron din tayong women's desk na pwedeng mag-assist. Kasi itong mga bagay na ito, hinahawakan ito ng PAW or ng women's desk or kahit yung IBP Legal Aid Clinic, hinahawakan yan para asistihan sila. Kasi pagdating mo naman ng korte, ang magiging abogado mo na is yung prosecutor o yung piskal. Ngayong Marso, attorney, nabanggit ko nga na tayo ay nagsiselebrate ng buwan ng mga kababaihan at nabanggit po ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na high time na magkaroon din ng Men's Month. Hindi lang daw Women's Month ang mayroon dapat dito po sa ating bansa ko. Dapat din daw mayroong Men's Month. Kailangan ba ito sa tingin nyo, attorney? Kailangan bang magkaroon na ng Men's Month sa ating bansa? Ako hindi naman na kailangan kasi that is an obligation ng lalaki talaga Darlene. So, nung bata ka pa lang, tinuro na sa'yo, dapat maging malakas ka kasi ikaw yung pundasyon ng pamilya mo. So, anong kailangan mong i-celebrate? Every day, ginagawa mo yun. That is your obligation as a man, di ba? So, kung may i-celebrate ka na day ng man, dapat
araw-araw mo i-celebrate yan kasi everyday you wake up para sa pamilya mo, para makapag-provide, di ba? So there is no specific na month na kailangan mong sabihin na this month is delegated for all hardworking man. Kasi everyday nagtatrabaho yung mga, alam mo na, yung mga responsibility, yung mga responsableng lalaki. Pero attorney, kung on a personal point of view mo, attorney, no, kung mayroon mang siguro karapatan or mga katangian na dapat bigyang pansin ng ating pamahalaan para po sa mga kalalakihan, ano sa tingin mo ito, attorney? Actually, very ano naman yung ating mga ating batas, hindi na kailangan pa ng battered man syndrome. Kasi yung mga ganyan, yung protection sa mga kalalakihan, hindi. Tingin ko hindi na kailangan. Kasi by the nature ng lalaki, kaya niya namang proteksyonan yung sarili niya. Ayan, maraming salamat attorney sa pagsama po sa amin ngayong Tuesday morning. So bago ka namin bitawan, invite nyo na attorney ang ating pong mga tagapakinig sa inyo pong programang Talk to My Lawyer. Yan. Lagi niyo po sana kaming antabayanan, subaybayan sa aming programang Talk to My Lawyer every Thursday and Friday 4 to 5 p.m. Kasama ko po dyan si Jackie Maestrado Rubio at yung isa pang aking kaibigan na si Attorney Nadine Dumlao. Ayan, maraming salamat attorney sa inyo pong pagkapaunlak sa amin ngayong umaga. Maraming salamat din. Ayan, nakasama po natin ang anchor ng Talk to My Lawyer, Attorney Louie Gando.